At kaugnay pa rin sa issue ng pork barrel scam, makakapanayam natin si Senator Cheese Escudero. Magandang umaga po, Senator Escudero. Howie, Kara, sa ating televiewers, magandang umaga po. Good morning. Yeah. Senator, isa kayo sa mga pinangalanan ni Secretary Lacson na kabilang sa NAPO list, no? Anong reaction niyo rito? Well, balita ako nga. Isa ako sa mga nagbasabpi na nga ng listahang yan. Buting malaman kung anong laman ng listahang yan. Liwanagin lamang natin, Howie. Ang listahang ito ay binigay ni Jimmy Napoles kay Secretary Lacson. Nalilito nga ako kung bakit tila nang gagaling tuloy kay Secretary Lacson ang mga pangalang lumalabasan at hindi na lang niya pinaubaya kay Napoles. At nais ko rin malaman, yan ba'y tinatayuan ng Secretary Lacson bilang totoo? O sinasabi lamang niyang listahan ito na nanggaling kay Jimmy Napoles? Okay, nagkaroon nga ba kayo ng transaksyon noon kina Napoles at Ben Horloy? Wala, Howie. Sinabi na yan ng mga whistleblowers, hindi lang si Ben Horloy pati yung iba. Sa COA report, sinabi rin na wala atang inallocate ni piso dyan sa mga NGO ni Napoles. At naliwanag na tila pambasag at panggulo itong ginagawa nila Napoles. Sana wag na mga sakyan dahil kung may affidavit talaga siya, dapat binigay niya sa abogado niya, sinabmit sa ombudsman. Bakit may kopyang pinabigay kay Secretary Lacson tapos sekreto daw? Bakit may kopyang pinabigay dito kay Sandra Cam, sekreto raw? Bakit may iba pang listahan na naman na kay Secretary de Lima na sekreto din daw? Hindi yan ang paraan para magsabi at maglahad ng affidavit. Okay, so nabanggit niyo si Secretary Lacson. Bakit kaya sa kanya ibinigay itong isang listahan na to? Hindi ko rin alam, Howie. Kaya nga kahapon, pinanukala ko sa Blue Ribbon Committee na maliban sa listahan ni Secretary de Lima, isabbi na rin ang listahan ni Secretary Ping, pati si Secretary Ping, ang listahan ni Ms. Sandra Cam, pati Sandra Cam, para mapakinggan natin paano ba nila nakuha yung listahan, saan ba galing, sino ba nagbigay sa kanila, naniniwala ba sila dun sa listahan, sila ba'y tumetestigo sa listahan, dahil sila itong salita ng salita tungkol sa listahang hawak nila. Okay, pero bukod nga po sa listahan na meron si Secretary Lacson, naroon din po kayo sa listahang nakuha ng GMA News mula sa dalawang source nito, ang isa rito mula mismo sa kampo ni Napoles. Actually, nabasa ko sa isang pahayagan, lumabas na Howie. Ang sinabi yata doon ay hindi daw ako nag-allocate. Ni minsan daw, hindi ako naglagay ng PDAF ko. Panailan daw ang pangako ko at ang tumatanggap daw ng advance ay yung yumao kong tatay. Hindi naman ho yata tama yun. At hindi ho totoo yun. Okay, ano naman sa tingin nyo ang dapat mangyari ngayon, lalo na sa mga senador na kasama sa listahan? Well, pinapatawag namin sila at nang malaman kung may basihan ba yun o wala. Ito ba'y pambasag lamang ni Napoles at pampagulo o may basihan siya na pinangahawakan laban dun sa pinapangalaman niya. Baka mamaya kasi, Howie, halong totoo, may halong hindi. May puro totoo, may puro hindi. So magandang malaman, magandang patawag silang lahat. Kaya nga pinanukala kong patawag silang lahat at nang magkaharap-harap. Sila Ben Horloy, sila Secretary Ping, si Ms. Sandra Cam, Secretary de Lima, at nang magkaalaman. Okay, ano naman ang motibo para guluhin itong buong proseso? Well, kung ikaw si Napoles, Howie, hindi mo ba gagawin yan? Siguro taktika na yan. Para ika nga malansi, ma-distract, maalis ang usapan, at mapunta sa iba. Yung pinangyari Secretary Lacson, ako, si Secretary Senator Cayetano, si Senator Miriam, kami yung naiingit, kami yung naghain ng resolusyon para imbestigahan siya eh. Hindi din naman siguro coincidence yun. At hindi na rin bago ito sa akin, Howie, dahil nung una kong pinaimbestigahan si Garci sa Garci tapes, ako nagtalumpati, ako nagpasabpina, ako nagpa-aresto. Ang unang-unang sinabi din sa akin ni Garci nung nakaharap kami ay tumawag din daw ako sa kanya habang ni isang Garci tape. Wala naman po doon yung boses ko. Yeah, may mga usap-usapan na kasama daw ito sa isang peanut butter strategy. Ibig sabihin, parang if you spread around the guilt, mawawala yung spotlight doon sa mga tunay na guilty? Well, yan yung tila ginagamit nila. Hindi ko alam na yan ang tawag, Howie. Pero gaya na nasabi ko, balikan natin, kanino ba galing ito? Kay Napoles galing ito. At lumalabas lamang dahil binigyan ng listahan, may mga credible na tao. Secretary Ping, credible. Secretary de Lima, credible. Sandra Cam, credible. At since sila naglalabas ng listahan, nagmumukha tuloy po galing sa kanila at hindi naman galing kay Napoles. Kaya nga dapat sana, kung may affidavit si Napoles, siya magsalita, abogado niya magsalita. Hindi yung may mga ahente pa na nagsasalita para sa kanya, nagmumukha tuloy totoo.
So would you be in favor of calling Ms. Napoles again to the Senate para at least siya mismo ang humarap imbis na yung mga kung sino-sino nga itong mga sinasabi niyong ahente? Well, definitely, Howie, if for health permits at kung totoo nga ba talagang delikado sa mag-apiro o hindi, hindi ko rin alam. Matapos ang tuliin siguro ng mga government doctors, if for health permits, dapat paharapin siya. At pinanukala ko na po yun sa Blue Ribbon Committee. Yeah. So nagulat ba kayo na na may napakarami yung lumabas ng mga pangalan? Well, sa party ko, gaya na nasabi ko, Howie, hindi ako ulat dahil minsan ang ginawa sa akin yan dun sa Garceliano tape. So siguro modus talaga yan. Ika nga, peanut badminton. May pangalan na nga yata talaga yan. Pero wala akong kinakatakutan, Howie, dahil wala naman akong tinatago eh. May piso, wala akong nilagay dyan. At COA mismo nagsabi dahil nung panahon na yun at kahit hanggang ngayon, ang pinas ko ay nasa website po namin lahat. So itong nais i-subpoena ng Senado na listahan, sa tingin nyo, lahat ng listahan kailangan sa publiko na? Lahat yun, Howie, kasi habang tinatago, ang ganda nga ng pagkakalatag eh. Nagpamigay ng listahan, pero inutusan lahat na huwag ilabas, nagmukha tuloy totoo. Nagutom tuloy ang tao, naging curious ang tao, at nagmukhang totoo, napakaganda ng pagkakalatag. Pero maging ganun pa man, Howie, kung ano man ang paratang laban sa akin, sasagutin ko, haharapin ko, dahil alam ko kung anong totoo. Yeah, kasi kaya raw hindi pa nilalabas ni Justice Secretary Laila De Lima yung kanyang kopya ng listahan dahil vinevet pa o vine-verify pa yung kung ano yung nandun, ano? At, pero inunahan na itong leak na to. But Howie, it's not for Secretary De Lima to vet and validate it. Kung affidavit talaga ang hawak ni Secretary De Lima, kung pinanumpaan na yun ni Napoles, hindi para kay Secretary De Limang i-validate o i-vet yun. Halimbawa, sa listahan ni Napoles, nandun nga ako, nilagay niya ako doon. Binet ni Secretary De Lima, nalaman niyang hindi pala totoo yun. Hindi niya pwedeng balikan si Napoles at sabihin sa kanyang, hoy, baguhin mo yung affidavit mo, tanggalin mo to, hindi naman totoo to. Hindi niya poder yun. Hayaan mong tumayo at bumagsak yung affidavit ni Napoles base sa mga nilagay niya ron. Kung may halong kasinungalingan man yun, gagamitin yung laban sa kanya. Pero hindi para sa DOJ na himayin, sinsilin at alamin kung alin doon ang totoo at alin ang hindi. Papabago nila yung affidavit pagkatapos. Okay, paano naman ngayon na maapektuhan yung trabaho ng Senado? Will a big bulk of your time and attention now be devoted to this issue and defending yourselves? Hindi naman, Howie. Again, sinabi ko na rin yan kahapon, not by the mere word of Janet Napoles or even her husband, nasangkot at utak ng pork barrels ka, mapapabagsak ang isang institusyon. Nagnakaw na nga po siya ng bilyon at dahil sa mga sasabihin niyang mga kung ano-ano, babagsak din ang gobyerno at institusyon, hindi naman po siguro natin dapat payagan yan. Okay, maraming salamat po, Senator Chis Escudero. Salamat, Harry.